Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Gina Leasing, Ave Ramos, Raquel Salud, Weng Clasio, and Lea Bustamante. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Ang panalangin ko po itong mga devotions natin ay maging malaking tulong sa ating paglagong spiritual. Now, tutuloy po natin ating series patungkol po sa the Lordship of Christ over all things. Kapag ang Panginoong Jesucristo nang himasok sa buhay natin, talagang walang matitira. Lahat ito ay magiging sa Panginoon, paghaharian ng ating Panginoon. At walang kwarto ng buhay natin na isasarado natin. Lahat nakabukas at sinasabi natin, Panginoon, pumasok ka sa lahat ng area ng buhay ko. Ayusin mo yung buhay ko, Panginoon. Ikaw yung Panginoon at Hari ng aking buhay at ikaw dapat masunod. So, ayan po ang ibig sabihin, the Lordship of Christ over all things. Walang aspeto ng buhay natin na hindi pinaghaharian natin ng ating Panginoong Jesucristo. If Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Now, ngayon po, pag-aaralan po natin, pinaka-topic natin, Jesus claims all of our hearts. Yung puso natin talaga sold out sa Panginoon. Now, sabi po ni Jesus Christ sa Matthew chapter 10:37 through 38. Pakinggan po nating mabuti kung ano yung hinihinging pag-ibig ng ating Panginoon. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Sa Tagalog po, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Now, ito pong mga talatang ito, makikita po natin dito na yung hinihingi ng Panginoon, absolute loyalty. Pero hindi po sinasabi dito na, sa mga talatang ito na iwanan natin yung ating mga pamilya, kamuhian natin yung ating mga pamilya. Ito po yung una nating teaching ngayong umaga. The Lord is pro-family. Okay? Dapat malinaw muna yan. Yung ating Panginoon, siya ay hindi anti-family, kundi pro-family. Yung pamilya po, hindi nagkakawatak-watak just because we believe in the Lord Jesus Christ. In fact, pag nanampalta ka sa Panginoong Jesucristo, dapat yung pamilya mas lalong nagbubuklod, mas lalong naaayos, nagkakaroon ng kaayusan. Pag pumasok ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, ang kasunod niyan, dapat yung marriage mo maayos, yung pamilya mo maayos, relasyon mo sa mga kapatid mo maayos. Kasi yan ang ginagawa ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ayusin ang mga magulo sa buhay natin. Itama ang mga mali at ituwid ang mga baluktot. So, ang gospel, makapangyarihan yan eh. Babaguhin niya talaga yung pamilya mo. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay naparito, one of the reasons is to fix our lives. Kasi nagpakalayo-layo tayo sa Diyos para tayong mga tupang ligaw. Ngayon, ibinabalik tayo ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ipinapasa ilalim sa pagkapanginoon ni Kristo upang magkaroon ng kaayusan ng ating buhay. Hindi lang ating buhay, kundi ang lahat ng aspeto, lahat ng areas of life. That includes our family and relationships. Pangalawa po, the Lord is above family. Ayan na. Hindi ibig sabihin na anti-family ang Panginoon. Ang sinasabi lang dito sa mga talata na ito, dapat mas mataas yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya sinasabi ng verse na ito, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Hindi sinasabi rito huwag mong mahalin ang iyong mga magulang. Ang sinasabi rito, yung pagmamahal mo sa Panginoong Jesucristo dapat mas higit kesa sa pagmamahal mo sa pamilya. The Lord is above family. Alam niyo po, kung gusto mong maayos ang iyong pamilya, unahin mo ang ating Panginoong Jesucristo. Kung gusto mong magkaroon ng katiwasayan, magkaroon ng pagpapatawaran sa pamilya, unahin mo si Jesus Christ. Kasi hanggat hindi si Kristo ang una sa lahat, alam niyo po yung pag inuna mo yung asawa mo o yung anak mo kaysa sa Diyos, idolatry yan eh. Kaya may mga kantang alam mo yung love songs, tapos ang lyrics ng kanta, sinasamba kita. Sinasamba niya yung nililigawan niya o partner niya. Doon nagkaanda gulo-gulo yung buhay. Kasi once you prioritize people above God, nagkakaloko-loko yung buhay kasi yung mga tao imperfect, walang basihan ng relasyon. Samantalang kapag inuna mo yung Diyos, nalalaman mo na pinatawad ka ng Diyos, nalalaman mo na minahal ka ng Diyos,
With the same love, you will love your spouse, you will love your children, you will love your family members. May paghuhugutan ka. Diyos ang paghuhugutan mo. Kung paano ka inibig ng Diyos, ganun mo ibigin ang iyong pamilya. Kung paano ka pinatawad ng Panginoon Jesucristo, ganun mo papatawarin ang iyong pamilya. May basis. Kaya pag yung Lord, si God, yung above than our family, mas meron kang paghuhugutan, magiging stronger, mas magiging matibay ang relasyon sa pamilya. Kung gusto mong magkanda loko-loko yung pamilya mo, tanggalin mo si Lord sa family. Yung simula ng chaos sa pamilya. So the Lord is above family. Number 3 po, the Lord demands absolute loyalty. So ang Panginoong Jesucristo, dinidemand niya, hinihingi niya yung absolute loyalty. Kaya ang sinasabi rito paulit-ulit, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak, nang higit pa sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. At sabi dito, whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Ang hinihingi ng Panginoong Jesucristo, absolute loyalty. Now, during this time, napakabigat po. Actually, hindi na natin ito masyadong maintindihan kasi malayo na yung cultural background sa background natin ngayon. Kasi nung unang panahon, kapag sinabi mong nananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, it costs your life, it costs your family relationship. Lalo na yung mga Hudyo, itatakwil talaga nila yung membro ng pamilya nila. Tratry daw rin talaga nila yung kapatid nila, yung kadugo nila. Dahil lang nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Napakabigat ng unang panahon. Now, kung ilalagay natin siya sa panahon natin ngayon, parang mga Muslim, lalo na sa mga talagang mahigpit na mga bansa, na kapag isang membro ng pamilya naging mananampalataya, nalaman ng tatay, nanay, nalaman ng mga kapatid, itatakwil yung tao na yon. At meron pang tinatawag na honor killing, na pwedeng patayin yung tao. Depende sa kultura, na pag sobrang higpit, pwedeng patayin ng tao yon, yung mananampalataya, naging follower ni Jesus, legally. No, pwedeng patayin. So merong mga ganun, napakabigat. Now, sa mga Muslim po, pag binasa nila to, talagang ramdam na ramdam nila eh. Kasi may mga pagkakataon na mamimili ka talaga, sino ang Panginoong Jesucristo o yung pamilya mo. Now, kung ang pagpipilian mo lang naman, pag-attend sa church o family, I would say, choose your family. Kung pagpipilian naman, pag-attend sa mga gawain sa church or family mo, piliin mo yung family mo. Pero pag pinapili ka na si Kristo o yung pamilya mo, doon na yung pumapasok yung pipiliin mo talaga dapat si Jesus Christ. Merong absolute loyalty. Now, yung mga gawain sa church, madali lang yun eh. Kasi yung mga gawain sa church, dalin mo na lang sa bahay mo. Lagay ka ng Bible study sa bahay, pumunta ka pa rin sa mosque, you worship God in the name of Isa Almasi, in the name of Jesus Christ. Wala namang problema yun. Location lang yun eh. Pero ang mahalaga sa lahat, pag tinanong ka ng pamilya mo, ano ba talaga? Pipiliin mo kami o yung natagpuan mong Kristo? Doon ka na mamimili talaga. Ang hihingin talaga ng Panginoong Jesucristo sa iyo, absolute loyalty. You have to choose Jesus Christ. If you don't choose Jesus Christ, sabi ng mga verse na ito, you are not worthy of me. Napakabigat po, no? Talagang the Lord above family. Talagang absolute loyalty. Pipiliin mo talagang Panginoong Jesucristo above your family. So the Lord demands absolute loyalty. So, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? Number 1, protect your family relationship at all cost. No? Protect your family relationship. Yung Diyos po, hindi po siya anti-family. He is pro-family. Now, kung ikaw ay Muslim, protektahan mo yung pamilya mo, asawa mo, anak mo. Keep your family intact. Kahit na ang cost niyan hindi maka-attend sa mga gawain sa church, that's fine. Unahin mo yung pamilya mo. Kasi malay mo, di ba, mas ma-win mo yung family mo kaysa sa umalis ka. Mas ma-win mo sila palapit sa Panginoong Jesucristo. Idalin mo yung gawain sa tahanan nyo. Magkaroon kayo ng Bible study. Aralin nyo yung New Testament. Aralin nyo sino ba talaga si Jesus Christ. Now, kung darating sa point na papipiliin ka, ayaw namin yung Jesus Christ mo, no? Yun ka lang talaga mamimili na I have to choose Jesus Christ. Pero we have to protect, kailangan natin gawin lahat ng ating mga kaya to protect our family relationships. So that's number 1, protect your family relationship. And number 2, kung kailangang mamili, you have to put God first at all times. Now, kung hindi naman Muslim yung background mo, no? Alalahanin nating mabuti na
kung iba yung background mo, tapos natagpuan mo Panginoong Jesucristo sa buhay mo, hindi man tayo nakakaranas madalas ng persecution, ng pag-uusig. Now, isipin nating mabuti, yung pinakamalaga sa atin, we have to put God first at all times. So kapag inuuna natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon, nagkakaroon tayo ng testimony sa pamilya natin na yung tatay ko o nanay ko o yung membro ng pamilya nakakilala sa Panginoon, inuuna ang Panginoon. Kaya yung mga anak o yung mga membro ng pamilya, nakikita yung pagbabago sa buhay niya, yung buong pamilya nadadamay. Kasi pag inuna mo naman ng Panginoon, maayos yung buhay mo. Kasunod nun, maayos yung career mo kasi pagbubutihin mo lahat ng ginagawa mo, lahat ng bagay, lalo na naunawaan mo yung Lordship of Christ over all things, pagbubutihan mo yung trabaho mo, pagbubutihan mo yung mga decision mo sa buhay, makikita ng membro ng pamilya, pati sila madadamay sa iyong pananampalataya. So you put God first, ipakita mo sa pamilya mo na inuuna mo yung Diyos. At ang resulta ng pag-una mo sa Diyos ay naayos ang buhay mo, naayos yung marriage mo, naayos yung relasyon mo sa kapatid mo. So put God first at all times. Ipakita mo bilang iyong testimony sa kanila na inuuna mo ang Diyos sa iyong buhay. Number 3 po, pledge absolute allegiance to Jesus. Pag sinabing pledge absolute allegiance to Jesus, ito yung parang yun ang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, kahit kailan hindi kita pagpapalit. Hindi kita pagpapalit sa aking pamilya. Hindi kita pagpapalit sa kahit anumang halaga. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin, mas mahalaga sa iyo ang Panginoong Jesucristo kaysa sa iyong mga magulang. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin, mas priority mo si Jesus kaysa sa iyong mga anak. Alam niyo po, napakagandang guidance nito sa atin eh. Na kapag inuna mo kasi yung Panginoon kaysa sa iyong mga anak, you're doing it for your family. Kasi pag inalis mo yung Panginoon sa equation, magiging masama yung pamilya natin, mapupunta sa kasamaan. Hanggat una ang Panginoong Jesucristo sa pamilya natin, maayos yung pamilya natin. Kaya sa mga nagliligawan pa lang dyan, kung ikaw ang nililigawan, you have to make sure na yung naliligaw sa'yo, mas mahal si Kristo kaysa sa'yo. Kasi pag inuna ka, mapapariwara yung pamilya, mapapahamak yung relasyon mo. At kung ikaw naman ang naliligaw, siguraduhin mong mahal mo si Kristo kaysa dun sa nililigawan mo. Kasi kapag mas mahal nyo, kapwa kayo, naliligaw, nililigawan, mas minamahal nyo ang Panginoong Jesucristo, mas lalo kayo napapalapit sa isa't isa. Mas lalo naaayos yung relasyon nyo. Kasi yung relasyon, naaayos yan hanggat ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon ng relasyon. Ganon din po sa pamilya, sa marriage, sa parenting, sa relasyon ng magulang sa anak, sa relasyon ng mga magkakapatid. Pag si Kristo ang Panginoon, siya ang inuuna sa lahat, naayos din ang relasyon ng mga magkakapamilya. Bakit po? Kasi may basihan eh. May basihan tayo. Inuna natin ang Panginoon ang basihan ng relasyon. Ibig sabihin, required tayo na mahalin ang isa't isa ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. May pinaghuhugutan tayong lakas. May pinaghuhugutan tayong pag-ibig. At when it comes to forgiveness, ang Panginoon ang pinaghuhugutan natin upang magpatawaran tayo sa pamilya natin. At yung biyaya ng Panginoon ang pinaghuhugutan natin upang maging gracious tayo sa bawat isa. Kaya hanggat ang Panginoon ang inuuna, nagkakaroon ng kaayusan din sa pamilya. Tanggalin mo ang Panginoon, saan ka huhugot ng pag-ibig? Saan ka huhugot ng pagpapatawad? Saan ka huhugot ng pagiging gracious? Wala. Kaya we have to pledge our absolute allegiance to Jesus Christ. Siya talaga yung una sa lahat. And when it comes to choosing between God and family, lagi nating pinipili yung Diyos. Maging testimony yan ng buhay natin na inuuna talaga natin ng Panginoon above our parents, above our children. So, application, protect your family relationship at all cost. Number 2, put God first at all times. And number 3, pledge absolute allegiance to Jesus Christ. Mga kapatid, pag inuna natin ng Panginoon, magkakaroon din ng kaayusan sa ating pamilya. Kaya dapat mas mahal natin si Lord kaysa sa pamilya natin. Now, para po sa ating discussion, why should we put God above our family? Bakit dapat mas mahal natin ang Diyos kaysa sa ating pamilya? Pag-usapan natin yan, marami tayong matatalakay po dyan sa ating mga discussion groups. Now, samahan niyo po ako sa panalangin, kausapin natin si Lord, maging panalangin ito ng ating mga puso. Lord God, thank you for being a God who loves family. I ask you to help me protect and cherish the relationships you've given me.
Teach me to always honor my family, but remind me that you are above all things. Give me the strength to put you first in every part of my life, even when it's hard. I pledge my heart and my life to you. Lord Jesus, knowing that you demand my absolute loyalty, help me to trust in your plan for my family and my future. I surrender everything to you. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa bawat pag-aaral natin na ginagawa tuwing umaga. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.